Gusto nyo bang malaman yung plants of the year for 2024? Ito naman yung variegated na form. Yan. Kaya lang may mga iba dyan, pinropagate natin. Yung iba naman, dinirekta natin ng tanim sa lupa. Kasi ito po talaga, merong cultural significance and symbolism, no? Hello everyone! This is Hermes Sunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga pag-uusapan natin? Gusto nyo bang malaman yung plants of the year for 2024? Yan. Taon-taon, ina-update ko kayo, no, kung ano yung bagong trend at kung ano yung bagong mauuso sa susunod na taon na 2024. Kasi pag nagpalit na po yung taon, may mga naglalabas, no? At isa po dyan yung 1-800 flowers ng mga halaman na talagang sa tingin nila ay nagtitrend. At pinipick up ito ng mga iba't ibang media outlets at yan, pinifeatured. Kaya naman, yung iba sa atin, bago pa lang sumapit yung taong 2024, talaga namang naghahanap na at tumitingin ng mga halaman na talagang magte-trend, ano, at mauuso. Ngayon nga pong araw na ito, sasabihin ko po sa inyo, no, kung ano yung halaman na yan. At kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po nandito tayo sa part ng aking garden kung saan nakalagay po, no, yung aking koleksyon nung ating plant of the year, no. At ito nga pong tinutukoy ko ay walang iba kundi ang mga philodendrons. Yan po ang plant of the year for 2024, no. At sabi ko nga, nung kasagsagan ng pandemic, talagang nauso po ang mga philodendrons, ano, at ang daming lumabas na varieties. Siguro meron ng 100 varieties, ano, or 1,000 na nga, dahil marami po yung nadidiscovering halaman, yung pinag-crossbreed, at talaga namang pinagsasama-sama yung dalawang varieties para makabuo ng bagong variety, no. At ang philodendrons po, yan po ay isa sa mga halaman na talagang taon-taon merong lumalabas na bago, no. Merong mula po dun sa mga dahong mayroong mga prints, may mga kulay, may mga variegations. Yan po ay consistent, ano, sa paglabas ng mga bagong tuklas na halaman. At ngayong araw nga po na to, pag-usapan natin yan, ano, kasi philodendrons ay galing po sa Greek word, no, na philo and dendrons, ano. Philo means love, and dendrons means trees, no. Kasi nga po itong mga philodendrons ay talagang mga halaman na nagka-climb, yan, nag-vining sa mga puno, at gustong gusto po nila yan, ano, dahil minsan yung kanilang mga roots dun po kumukuha ng sustansya, no, at yung mga pangangailangan nila. Kaya naman po madalas nating makita na ang mga philodendrons ay ang natural habitat po nila ay nakapalibot sa puno, nakaikot, minsan nakasabit, ano. Pero po sa ating mga bahay, ang ginagawa po natin, usually nakapaso po yan, nakapat, ano. At kung medyo humaba na at lumago, nilalagyan po natin ng mga pole, ano. At naging paborito na pong houseplants yan sa loob ng maraming taon. Kaya naman po ngayong araw na to, ikot po tayo, no. Tingnan natin yung aking mga philodendrons, pag-usapan natin yung ilang care tips at yung ibang mga facts, no, na maaring hindi nyo pa alam, ano, sa mga philodendrons. Samahan nyo po ako. Ito na po yung parte ng aking garden, ano. Actually, ito nga pong lugar na yan before, puro philodendrons lang po yung nakatanim, ano. Kaya lang po, yung iba dyan, pinropagate natin. Yung iba naman, dinirekta natin ng tanim sa lupa, dinisplay sa ibang part ng garden. Kaya naman yung iba, iniwan ko lang dito, no. And isa sa mga gustong-gusto ko sa mga philodendrons ay yung pong kanilang size, ano. Dahil po itong aking garden is maluwag, malawak, kailangan ng attraction. Yan po yung ginagawa kong attraction, ano. Yung mga philodendrons na natin na ubod ng lalaki yung dahon. Ang nakakatuwa lang po dito kasi
sa mga philodendrons, napakadali nilang alagaan. Actually, itong mga philodendrons po, hindi nila kailangan ng masyadong sikat ng araw, kaya nilang tumagal po sa mga low light conditions, sa mga filtered sunlight, and yan po ay ideal sa mga bahay, sa loob ng bahay, yung mga ganitong uri ng halaman, kasi merong mga halaman na kapag hindi naaarawan namamatay agad, pero this one matitibay po talaga. Pagdating sa pagdidilig, hindi rin maarte, mapagpatawad sila sa mga sobrang tubig, yan, kulang na tubig, sila po ay hindi po gaanong alagain, once na natuyo na yung lupa, tsaka nyo po siya diligan. And ito naman po ang practice ko sa mga philodendrons ko, usually po kasi kapag pinopropagate po sila kaagad, dyan po yung times na lilimit o nakokontrol yung paglaki nila, pero po kung halimbawa yung mga philodendrons nyo po talagang palalakihin nyo, yan po, wag nyong galawin, wag nyong ikat, kapag halimbawang umabot na sa akin yung 6 months to 1 year at gusto kong palakihin yung philodendrons ko, nililipat ko po sila sa mga mas malalaking paso, para po lumaki sila at makapag-produce ng malaking dahon, malaking stem. Usually nga po yung mga philodendrons ko, makikita nyo po yan, yung mga roots nya kung saan nagpupunta, Ayan po yung aking bilite. Meron po ako ditong orange marmalade, paraiso verde, mga Congo, iba't ibang klase, ring of fire, melaloni, and giganteum. Yan pong gloriosum, glorious. Yan po, meron din pong iba't ibang korte, like for example itong tortums. Marami rin pong mga maliliit, yung compostianum. Ito po yung aking talagang nagbaging-baging na at lumaki na ng green emerald dito sa ating garden, yan po, napakadaming uri ng philodendrons talaga, at sila ay nakakatuwa. Meron din po yung may mga print yung dahon, katulad nitong ating mirabilis, may mga kakaibang print po yung dahon nila. Ito nga po, sabi ko sa inyo, yung ating mga philodendrons gusto kong pagapangin, kaya lang po wala silang mga trees at pole. Ang nangyayari po sa kanila, humahaba-haba sila. Tingnan nyo, nakarating dito yung ating mirabilis, ayan, nagkaroon po siya ng runners, tapos ayan po, dyan po siya tutubo, abutin niya po yung pinaka soil, ayun yung kanyang pinaka dahon, at dyan na po yan tutubo, marami pong mga iba't iba na mga uri, at meron din po ako dito, dahil nga sila po ay plants na tree loving, may mga pinagapang na rin po ako, sa mga poste, sa bahay, sa wall, at minsan po sa mga puno. Ayan, tingnan po natin, so ayan po, meron ako mga pinagapang sa mga coco cubes. Ayan, meron ako dito, dinirekta ko sa lupa, ang laki na. This is a flow money. Tingnan nyo, pakalat-kalat na lang po dito yung ating mga philodendrons, yung mga squamperum. Ayan, ang dami po nating mga philodendrons dito sa ating garden, kasi nga po nung mga kasagsagan na yun, may umaabot na naman doon, talagang kasagsagan nung talagang kausuhan ng philodendron, ang dami ko pong kinolekta. Narito naman po yung pinagapang ko sa puno, kita nyo, ang lalaki na ng dahon nyo rin. At ito, medyo naninilaw siya, pero normal din sa halaman na to, yan, kasi po ito tampak sa araw, yung part na to, kaya medyo madilaw. Pero yan po, inaalagaan na yan talaga ng mga nature na lang. Pero ganyan nakatigas yung dahon yan, ganyan nakalaki yung stem niya, sobrang laki. At ayan yung ugat niya, kaya lang po yung kanyang leaves, medyo ito, matanda na ito. Hayaan lang natin dyan na lumaki yan. And ayan, ano kung mga ganyan, so ito, napakaganda, kita nyo, merong variegation ng green. So ang dami nating mga
philodendrons dito at puntahan pa natin yung iba sa ating garden. Dito naman yung aking philodendron burl marks. Yan. Napakahaba na po at ng kanyang nasasakupan, no. Direkta po yan sa lupa, ano, at ang lalaki nung napoproduce na dahon yan. Ito naman yung variegated na form. Yan. Kaya lang may mga dahon-dahon din siya na green. So ang ginagawa ko dyan, pinupugod ko na yung mga green na yung tinatanggal-tanggal natin, ano, para nang sa gayon itong ating variegated, yun yung manaig, no. So eto rin, meron ako ditong silver sword at ito pa, oh, napidatum, no, napakahaba. Pag-usapan naman natin yung simbolismo, no, nung mga halamang ito, kasi ito po talaga merong cultural significance and symbolism, no, kung ano yung nire-represent niya. Nire-represent po nito unang-una nature, ano, kasi nga dahil nga yung philodendrons ay nabubuhay po, ano, sa nature na maraming puno, kagubatan. Yan po yung sinisimbolize niya. Dahil din po dun sa kanyang paggapang, talaga naman pong growth yung sinisimbolo niya, no, yung pataas na paggapang niya, no. Renewal din po ang ibig sabihin ng pag-aalaga po ng philodendrons, no. Yung kanya naman pong mga parang courting heart, no, na mga dahon ng philodendrons ay sumisimbolo po yan, no, ng love and affections. Kaya po ang ganda ng simbolismo ng halamang ito. So andyan pa yung ating iba't ibang klase ng philodendrons, ano, na nakakatuwa. Sabi ko nga, maraming mga naa-amaze, no, sa ganda po ng ating mga philodendrons. May mga artist din nga po na inaccompany na po ito, no, o isinama yung mga philodendrons sa kanilang mga artworks, no, sa kanilang obra. Isa na po dyan si Pablo Picasso, no, yung kanya pong painting na Woman in the Garden, tsaka po yung Nude Green Leaves and Bust na paintings niya, talaga naman pong kasama at bumibida yung mga climbing plants, ano, tulad ng philodendrons. Kaya po nakakatuwa rin po na hindi lang po yung mga plant lovers, pero kundi mga artists, talagang gustong gusto yung mga philodendrons. Sobrang ganda rin po ng mga philodendrons, ano, kasi po parang yung kanilang mga dahon ay nagkakaroon ng ibang variations, ano. For example, ito kapag old leaves, ganito po, ano. Pero eventually, kapag nag-unfurl, yung dahon niya po ay talagang lumalabas ibang kulay, ano. Kaya sobrang nakakatuwa. Meron nga ako dito yung latest kong yan, alaga, ating pink cardinal. Yan, no, kita nyo. Meron din po kasing mga tissue cultured na lumalabas, iba't ibang kulay, yung chemical induced. Yan po, maraming mga lumalabas na philodendrons dahil nga po nauuso yung philodendrons, humahanap sila ng panibagong varieties, ano, o tumutuklas sila. So meron tayong mga nakikita na chemical induced yung talagang makukulay na philodendrons. Maganda rin po yung benepisyo ng mga philodendrons kasi ito kasama po dun sa NASA study, yung clean air study, no, at napatunayan na ang mga philodendrons po ay malakas magbuga ng oxygen at nag-absorb ng mga chemical sa hangin, ano. Yung mga chemical po tulad ng toluene, xylene, yung formaldehyde, yan po ay nililinis ng philodendrons. Kaya po isa po yan sa napakagandang halamang alagaan. Kaya nga po no wonder na ito yung talagang makilala at bigyan ngayon ng talagang highlights, ano, itong philodendrons ngayon 2024. So ayan mga ka-MP, pinapanood nyo na po yung ating video. I'm sure yung mga philodendrons lover dyan, talaga naman kayo yung bibida sa 2024, ano, dahil po yan yung halaman para sa taong 2024. Thank you so much, no, sa panonood nyo ngayong araw na ito sa ating video. I hope nag-enjoy kayo sa ating pagtura, no, sa ating garden. Maraming salamat po sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden
makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!